namamalya ang makina. At the same time, merong check engine dun sa kanyang dashboard. Nakalagay sa kanyang trouble code, random multiple cylinder misfire detected. So P0 300, tapos P0 30 400, cylinder 4 misfire detected. Yun mga bay, magandang umaga sa inyong lahat. So Ford Territory. So yung concern kasi nito, namamalya ang makina. At the same time, merong check engine dun sa kanyang dashboard. Nakalagay sa kanyang trouble code, random multiple cylinder misfire detected. So P0 300, tapos P0 30 400, cylinder 4 misfire detected. Tapos cylinder selective fuel cut off active due to catalyst damaging misfire. So related siya dun sa misfire natin. So actually nagpalit na to sila ng spark plug. Pero sa tingin ko parang hindi pa naman siya sunog eh. Goods na goods pa eh. Pero pinalitan nito. So syempre pinaka basic naman yon. Tapos after nilang mapalitan, ang sabi ng may-ari, lumabas pa rin yung check engine. Mayroon pa rin check engine, malabas pa rin yung check engine. So since napalitan na nila ng spark plug, ito kasi yung unit na to parang hindi mo masyadong pansin no. Pag unit na naka-standby siya, hindi mo siya mapapansin na meron siyang misfire. Okay? So maganda yung andar ng makina. So pero pag tinakbo mo na siya, doon na lumalabas yung pamamalya. Parang sinisinok siya. Tapos nalabas doon sa dashboard natin yung check engine. Okay? So itong cylinder number 4. Ito, number 4 to. So 1, 2, 3, 4. So dito tayo magpo-focus sa cylinder number 4. So yung gagawin natin ngayon, since natanggal naman yung ng spark plug, yung gagawin natin is mag-visual inspect tayo dito sa number 4 na ignition coil. Kasi bago naman yung spark plug niya eh. Okay? So ito yung kanyang ignition coil. Makikita natin dito sa kanyang visual inspect. Ayan, may butas. So ito yung cause dyan. Kaya namamalya minsan kasi yung nangyayari, nagli-leak yung spark. So pumupunta dun sa body ng makina. Imbes na diretso sana dun sa spark plug natin, ganyan. Nakatutok yan dyan spark plug. Nangyari, dapat dito sana magbibigay ng spark, pinakatip ng ating spark plug. Ang nangyari, binabypass niya. So hindi tumutuloy diretso doon yung spark, yung voltahe natin. So dito nagja-jump dito yung spark kasi ito nakadikit yan sa body. Pag nag-jump dyan, so wala nang spark doon. Kaya palyado yung makina natin, minsan namamalya. Pero not all the time. Doon siguro pag binibirit mo, yun minsan napapansin mo yan na parang sinisinok yung sasakyan kasi may isang cylinder na hindi nagbibigay ng power. So yung gagawin natin ito, papalitan natin to itong ignition coil na to. So yun, dumating na yung bagong ignition coil natin na ipapalit. So yung tatak nito is Ford. Pansin din natin dito, wala yung yung may tama, ganito. Wala siya. Ito kasi meron. Ito wala. Kakabit natin ngayon. Mamaya pag nakabit natin, i-road test natin. Tapos pag na-road test natin, doon na malaman kung may palya or kung yung sakyan niya. Okay? Yan. Kasi hindi mo rin naman ito malalaman. Kung dito mo lang dyan, hindi mo malalaman yan. Kasi pare-pares lang andar. Hindi naman palyado eh. Doon siya namamalya pag tinakbo mo na natin yung sakyan. So start natin. Start. Yan. So far wala naman check engine na dito Batang bata pa, 41,587,000 yung kanyang odometer. So ngayon tapos na natin pag road test. Wala na naman tayong napansin na palyado. Saka hindi na rin lumabas dito yung check engine. So ngayon, i-scan natin yung makina kung meron pang DTC. Yan. Red fault code. Yan, no DTC. Ulitin natin. Yan, wala na. No DTC. So green na rin yun, normal na rin yung kanyang engine. Ayan. Engine management. So goods na to, pwede natin tong tawagan yung may-ari, tapos road test natin sa kanya para siya din ma-feel niya din kung mayroong improvement doon sa kanyang makina. Okay? So before natin siya i-release. Goods na to. So yun lang mga bay, maraming salamat and God bless.